Sabihin mo muna dyan sa katabi mo, partner. Kamusta? Kamusta raw yung katabi mo? Ha? Ay, hindi naintindihan. Tanungin mo uli yung katabi mo. Sabihin mo, partner. Kumusta? Ano sagot? Pabuti ng pabuti. Paayos ng paayos. Ano pa? Paganda ng paganda. Oh. Ulit. Gusto kong marinig kung kumusta na yung mga naniniwala talaga sa kanyang sasabihin. Kumusta kayo? Payaman ng payaman, pabanal ng pabanal. Amen. Pumalakpak ang naniniwala. Okay. Alam nyo, paano mangyayari ang isang bagay na maganda kung yung salita pa lamang hindi siya convinced? Ano? Kaya nga laging, pag may nangyayaring himala, noong pong time ni Jesus, nung si Jesus ay narito pa sa lupa, tuwing may nangyayaring himala, o tuwing may humihiling kay Jesus, ano ang sinasabi ni Jesus? Tanggapin mo ayon sa iyong pananampalataya. We will only receive according to what we believe. Ano? Kaya kapag may sinasabi kang bagay, at gusto mo talagang maranasan yon, then, dapat, sa puso pa lamang, tinanggap mo na yun, naniniwala ka na. Diba? Hindi yung, pabuti ng pabuti, paayos ng paayos. Paayos ba talaga ng paayos yun? Anyway, last Sunday, we talk about good works cannot save us. Sinong nakakaalala? Sinong narito last Sunday o sino yung nag-join ng live nung Sunday? At malinaw po doon, pinakita sa atin ni Lord, na hindi po sa pamamagitan ng mabubuting gawa, hindi po sa pamamagitan ng pagpapakabait, hindi po sa pamamagitan ng paggawa ng mabubuti para makapasok ng langit. Okay? Again, in Efeso chapter 2 verses 8 and 9, ano po ang sabi roon? Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. So, we can see na biyaya ng Diyos ang naging daan para tayo'y maligtas. At paano natin matatanggap yung biyayang iyon? Pag tayo po ay sumampalataya kay Jesus. Sino po ang naniniwala, nananampalataya dito kay Jesus bilang kanyang Diyos, Panginoon at tagapagligtas? So if you believe in Jesus, if you accepted Jesus in your life, then you are one of the recipients ng biyayang ito. So though this is biyaya, this is a gift, this is for free, but this is not for everyone. Ito po'y para doon sa mga sumampalataya kay Jesus. The Bible verse is very clear. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Okay? Tuloy natin. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. So this is not about us, but it's about Jesus. Ito'y gift ni Lord. This is not about us. Verse 9. Ito na. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa. Ayan. So last Sunday pa, sobrang linaw po, pinakita ng Diyos sa atin na hindi dahil sa ating mga mabubuting gawa ang pagpasok sa heaven. Bakit? Para walang maipagmalaki ang sinuman. So, sino po ang sold out na rito? Sino po ang nagsasabing clear na po na ako ay hindi masisave through good works? Taas ang kamay. Ayan. So, yung hindi nagtaas ng kamay, di naintindihan sinabi ko, yain na. Tatagal lang eh. Okay. Ngayon, pag-usapan natin, sabi ko nga sa inyo, naiwan yung tanong na kung hindi tayo masisave through good works, ano ang role ng good works? Para saan ang good works? Ano ang good works? So ngayon pong umaga, sa biyaya po ng Diyos, pag-aaralan natin itong question na ito that if good works cannot save us, ano ang good works? Kung hindi po ito ang paraan, hindi po ito ang dahilan, hindi ito ang kailangan para tayo ay maligtas, ano ang good works? Yan ang pag-usapan natin ngayong umaga. But before that, let's pray. Father,
maraming salamat po sa biyaya na makapag-Sunday service. Biyaya niyo po ito. Kami po'y excited. Kami po'y masaya. Kami po ay nananabik sa inyong mga salita, lalo't higit sa inyong presensya. Before anything else, we ask forgiveness sa aming mga nagawang kasalanan. Forgive us, O Lord, and cleanse us with your most precious blood, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus, for the grace of forgiveness. We receive it in Jesus' name. Thank you, Lord Jesus, kasi kayo po ang aming righteousness. Kaya nga po kami ay nakakaharap with confidence, with boldness sa presensya niyo po, Abba Father. Dahil ang katwiran niyo po, Lord Jesus, ang nakikita sa amin. Lord, we pray na patuloy niyo po kaming turuan, patuloy niyo po kaming samahan. Bless the lips of your servant as I preach your word, and bless the ears and the hearts ng mga makikinig. Ipakita niyo po sa amin, Lord, na kung ang good works ay hindi daan para kami ay masave, ipaunawa, ituro niyo po sa aming lahat, Lord, kung para saan ang good works. Salamat, Lord, at sa inyo pong mga kamay, dinededicate namin ang Sunday service na ito. Bless this service, O God, at bunga na lang po yun dahil una ka naming napagpala as we do your will, as we gather. Habang kami po ay gumagawa ng mga bagay na gusto nyo pong gawin namin, tulad ng bilin ninyong huwag kalimutan ang pagtitipon-tipon. Salamat po, Ama. Unto your hands, we entrust and dedicate this Sunday service, and we are declaring your complete victory alone, O Lord Jesus, and the defeat of the enemy in Jesus' name. We are declaring joy. We are declaring open heavens. We are declaring yung puso at isip na bukas at willing tumanggap at excited tumanggap ng mga bagay na gagawin niyo po. Salamat, Ama. To you alone all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Everybody shout and say, Amen. The best pong palakpak para kay Jesus. Okay. If good works cannot save us, ano ang good works? Number 1, ang good works po ay resulta ng pagsampalataya kay Jesus. Ang good works po ay bunga ng ating pagka-born again. Ang good works po ay resulta, it is a fruit of what we experience when we accepted Jesus. Okay? Balikan po natin yung ating favorite verses ngayon. Ano nga uli yun? Efeso, chapter 2, verses 8 and 9. O, try nyo ngang wag basahin. Tingnan nga ninyo, baka kabisado nyo na, kaulit-ulit nung last Sunday. Try natin, 1, 2, 3, go! Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo sa pamanampalataya, o kaya kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. So yan po, talaga namang yan ipaulit-ulit na nating binasa last Sunday. Ano? So malinaw na malinaw po riyan na yung work daw, good works, ay hindi way, hindi kailangan, hindi paraan para tayo ay masave, para daw walang makapagmalaki. Yan ay verses 8 and 9. Kung itutuloy nyo po, i-discuss na rin ngayon natin, or diniscuss dyan ni Paul, ano ang good works? Verse 10. Efeso chapter 2, verse 10. Nilikha tayo ng Diyos, at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay, para gumawa tayo ng kabutihan. Ayun, nabula na yung good works. Para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Yun. So we can see, nilinaw po ni Paul diyan, what is good works? Ang good works po ay resulta. Makikita natin diyan, at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan. Ayun. So makikita po natin, church, na dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, dahil sa pagtanggap natin kay Jesus, dahil sa pagtanggap natin kay Jesus at sa ginawa niya sa cross, tayo po ay andaw, binigyan ng bagong buhay. Bagong buhay. Ito po yung born again experience. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, nung tinanggap mo si Jesus, nagkaroon ka ng bagong buhay. Diba? Kaya mapapansin mo yung tao, pagka lumapit sa Diyos, nagbabagong buhay. Diba?
Nagbabagong buhay. Yung dating napakabait, lalong bumait. Diba? Yung dating chick boy, ngayon ay hindi na. Tingnan mo nga yung katabi mo, sabihin mo, yung dating chick boy, hindi na ngayon. Pag hindi maka-amen, hindi pa yan naboborn again. Di ba? Yung dating mandurugas, mapagbigay na ngayon. Di ba? Yung dating mandaraya, honest na ngayon. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, yung dating nag-cheating, honest na ngayon. Oh, pag hindi pa rin yan masabi, hindi pa naboborn again, dapat ay bumalik ka sa doon sa last Sunday na topic. Okay. So ano mapapansin po natin? Ang paggawa po ng mabuti ay resulta. Ang paggawa po ng kabutihan ay fruit or bunga ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Okay? Gumagawa po tayo ng mabuti, hindi para makipag-isa kay Kristo, gumagawa tayo ng mabuti simula nung tayo'y nakipag-isa kay Kristo. Okay? Nililinaw ko po ito. Akala kasi nga nung iba, kagaya ng pinag-uusapan natin last Sunday, na yung iba, gumagawa sila ng mabuti para sila ay maging at peace with Christ. Gumagawa sila ng mabuti para sila ay makiisa kay Kristo. No. Gumagawa po tayo ng mabuti dahil tayo'y nakiisa kay Kristo. Okay? What else? Ito po ay inihanda na noon pa mang una. Nakalagay po riyan, at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Okay? Ito po palang paggawa ng mabuti or good works ay i-design na talaga ni Lord sa tao. Pero ito po ay ma-activate lang talaga ng tunay kapag tayo ay nakipag-isa na kay Jesus. Pastor, marami po akong kilala, marami po akong nakikita, hindi pa naman po nakikipag-isa kay Lord. Alam ko, hindi naman talaga pa yan tinatanggap si Jesus bilang kanyang Diyos Panginoon tagapagligtas. Hindi pa rin relation ang wino-work up. Hindi pa rin relationship kay Lord ang wino-work out niya, kundi religion pa rin . Pero ba't gumagawa siya ng mabuti? Diba? Naisip niyo yan? Natanong niyo na rin yun? Kung sinasabi niyo po, Pastor, ngayon na ang paggawa ng mabuti ay resulta ng pakikiisa kay Kristo, bakit meron namang akong mga kilalang hindi naman talaga nakikipag-isa pa kay Kristo pero gumagawa ng mabuti? Okay? Dalawang klase lang po ang taong gumagawa ng mabuti sa mundo. Ang una ay yung mga taong gumagawa ng mabuti dahil inaakala nilang ito ang paraan papuntang langit. Diba? Ang pangalawa ay yung mga sa biyaya ni Lord, kagaya natin, na nung tumanggap kay Kristo Jesus, nakipag-isa kay Kristo Jesus, at ang resulta, paggawa ng mabuti. Nakuha? Kaya marami pa rin ang gumagawa ng mabuti, hindi dahil resulta po ito ng pakikipag-isa nila kay Kristo, kundi hanggang ngayon, hindi pa rin nila nauunawaan kung paano pumunta ng heaven. And they still believe that by doing good works, makakapunta silang heaven. That is why they're doing good works. Okay? Noon, gumagawa ng mabuti ang tao kasi takot na maparusahan at takot na mapunta sa impyerno. Diba? But now, gumagawa ng mabuti ang Kristiyanong nakipag-isa kay Kristo dahil na kay Kristo na. At mapapansin nating mas madami na ang nagagawa nating mabuti kumpara nung una. Okay. Sino po rito yung kagaya ni Pastora noong bata? Ayan. May kinikwento po kasi sa akin yung wife ko . Sabi niya, nung bata raw siya, imagine this siya po ay ipinanganak she came from a Christian family. Okay? Pero kahit siya ay galing sa isang Kristiyanong pamilya, nung bata siya, hindi pa rin niya nauunawaan kung paano pumunta ng heaven. Imagine that.
Kaya sa mga magulang pong naririto, yung may mga anak na, huwag mong aakalain na porket matagal na kayo sa church, nauunawaan na ng anak ninyo kung paano pumunta ng heaven. Magbuti na yung nagsisigurado ka, tanungin mo yung anak mo. Mga anak, tanungin mo rin yung magulang mo, baka aasa-asa kang, aring mga rinauna pa sa akin, pag tinanong mo, inay, paano nga po tayo pupuntang heaven? Di kayo magpakabait. Husay na! Tagal na tagal nyo ng usher, inay! O kaya nga ako nag-a-usher para ako'y makapuntang heaven. Husay! Diba? Kaya biyaya ng Diyos na papag-usapan natin ito. Nagkakaroon ng kaliwanagan, di ba? Maturuan ko kayong mag-life group. Maturuan ko kayo kung paano yumaman through unlocking the secrets. Actually, there's no secret. Tinuro lahat ni Lord para tayo'y sumagana. Maituro ko sa inyo yung mga kung ano-ano, anong ibig sabihin ng mga bis sa Revelation. Maituro ko sa inyo kung ano mga Greek, Hebrew. Tapos hindi naman pupunta sa langit dahil ang pagkakaintindi, ang pagpunta ng langit igagawa ng mabuti. Siya. Sablay ako doon. Tapos. Okay? Kaya napakalaking bagay na napapag-usapan nito. Balik tayo doon sa kinikwento ni Pastora. Nung bata daw siya, ang akala pa rin daw niya, ang pagpunta sa langit, ay sa paggawa ng mabuti. Napapagkwentuhan kasi namin ito nung itong mga nagdaang araw. Kaya daw ang ginagawa niya, gumagawa daw siya ng mabuti at siya day nagpapakabait para daw siya ay mapunta sa heaven. Ang problema, hindi pa rin daw niya ma-perfect. Lagi at lagi pa rin daw siyang sumasablay. At every time na siya'y sumasablay, natatakot daw siya. Siya din nagpe-pray at sinasabi niya, Lord, ayoko pong mapunta ng hell. Sumablay na naman po ako. You see? Nakakatrauma. Kapag di mo naunawaan na ikay maliligtas dahil sa biyaya at hindi sa iyong gawa, iyong gawang pilitin mo mang magpakabuti, magpakabait, lagi at lagi ka pa rin sasablay, kagaya nung batang pastora. Diba? Hinurito yung nakaranas ng ganun. Lalo na nung unang akala mo ang pagpunta ng heaven ay sa pagpapakabait. Kaya tuwing sasablay ka, sablay na naman. Diba? Hingi na naman, sorry Lord. Hindi na po talaga ako magkakamali. Hindi na po talaga ako magkakamali para hindi po ako mapunta sa hell. Mamaya mali na naman. Kaya napaka-hopeless po ng sitwasyon ng mga taong hindi nauunawaan that they are saved, that we will be saved by grace. Accept Jesus. Receive what Jesus did on the cross. Receive Jesus as your Lord and Savior and receive the grace of the Lord. Nariyan pa kaya? Kaya gusto ko pong maging malinaw, ang paggawa ng mabuti ay resulta ng kaligtasan at hindi paraan para maligtas. Okay? Mabuti malinaw po tayo riyan. Kasi kahirap Laging pipilitin mong gumawa ng mabuti, tapos ipapaano nga? Yung pala, ito'y resulta. Ano pa? Nung una, akala natin ang paggawa ng mabuti ang paraan para pumunta ng heaven, kaya gawa tayo ng gawa ng mabuti. Na ano ang motivation? Ano ang motivation ng mga taong gumagawa ng mabuti, believing na ito'y paraan para pumunta ng langit? Fear. Sabihin nga natin, takot. Bakit ang motivation ng paggawa nila ng mabuti takot? Takot, mapapunta sa impyerno. Takot, maparusahan. May nakausap ako, hindi ko napapangalanan at kilala nyo Sabi sa akin, yung buong ako'y nasa trabaho talagang kahit matindi ang tukso doon, ay talagang hindi ako nagpapadala sa biyaya ni Lord. Ay babae na ang napunta sa amin doon. Babae na ang naakyat. Naakyat ka saan? Ewan, sa Niyog, sa Mangga, hindi ko alam. Sa Indian, maraming Indian ngayon Basta yun na yun. At tapos,
Ay, hindi ho. Hindi talaga ho ako magkakasala daw sa biyaya ni Lord. Ayaw ko talaga ho. At dito, ito yung hindi ko makalimutan sa sinabi niya. Ayaw ko po, dahil ayaw ko pong mawalan ng blessing. Sabi ng tao, ayaw daw niyang magkasala, ayaw niyang gumawa ng kasalanan, dahil ayaw niya raw mawalan ng blessing. May sasabihin ako sa inyo. Pag iyan ang iyong motivation, that's why you're doing good, yan ay kulang na motivation. Yung ayaw mong mawalan ng blessing. Kasi once the enemy see na yan ang iyong motivation, that's why you're not doing bad and you're doing good, believe me, tataasan niya lang ang offer. Deal or no deal lang naman lagi yan eh. Tataasan niya ang offer. O siya, sige. Kaya ka pala hindi nagawa ng masama dahil gusto mong mabless? Sige. Ito ang gagawin ko. Gumawa ka ng masama at marami kang matatanggap na material na bagay na mukhang blessing. O kaya naman, sige, hindi kita pagagawin ng masama, obvious na obvious eh. Alam niyo ba nga kaaway, hindi ka naman kailangang tuksuhin gumawa ng masama para mapalayo kay Lord. Okay. Ito, warning ha. Makinig ang may pandinig. Marami pong pagkakataon na the enemy is tempting us to do good things. Good things na sa una naman ngay good. Dahil kung titingnan mo naman talaga'y good. Pero, wag ka. Mamaya pa, that so-called good thing ay inilalayo ka na pala sa Diyos. Nariyan pa kaya? Example, lahat ng bagay na sobra ay masama. Pero lahat ng bagay ay mabuti. Dahil ang lumikha ay mabuti. Therefore, nadadala ng nilikha ang katangian ng lumikha. So kung ang Diyos ay mabuti, siyang lumikha, lahat ng nilikha niya ay mabuti. Walang nilikha si Lord na masama. Okay? Pero kapag nasobrahan na, masama. Marami nagtatanong sa akin, Pastor, sinabi po sa Old Testament, huwag daw po kumain ng baboy. Bawal ga po ang baboy. Masama ga po ang baboy. Tingnan mo yung katabi mo, tanungin mo, masama ga ang baboy. Pag sumama ang tingin sa iyo, mahilig yan sa baboy. Diba? Ano po ang masasabi ninyo riyan? Okay. Ipinagbawal po ang baboy sa Old Testament. Tingnan nyo kung sinong kausap ni Lord doon. The Israelites. Mataas po ang standard ng Diyos sa mga Israelita simply because they are the chosen race. They are the chosen people. Kaya dahil mataas ang standard ng Diyos sa kanila, mataas ang requirements. Mataas ang expectation. Kailangan humaba ang buhay. Anong napansin ninyo sa mga mahilig sa baboy? Ayoko magdeklara ng mga salitang hindi maganda. Pero enough to say, nakikita naman ninyo, karamihan, may mga sakit karamdaman, etc. Hindi ko nilalahat. May mga kilala rin naman akong kita tanda na ang hahaba ng buhay ay talagang tipak-tipak na taba nilalantakan eh. Yun daw ang sekreto pa nila, kaya humahaba ang kanilang buhay. Hindi ko gagawin yan. Okay? So ano po ang stand ninyo, Pastor? Lahat ay mabuti, pero lahat ng mabuting sobra ay masama. Nakuha? Ibig sabihin, Pastor, okay lang kumain ng baboy. Lahat ay mabuti, pero lahat ng sobra ay masama. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner, lahat ay mabuti, pero lahat ng sobra ay masama. Ibig sabihin, Pastor, yung isang bote ay hindi masama. Isang bote kang mantika. Hindi ho, siyempre yung bilog. Yun hong may anghel na tumusok ho sa demonyo. Talagang gadling-gadli ho yun. Pinakikita pa ho sa bote, yung talo ng anghel ng demonyo. Kaya yun mabuti. Mabuti, mabote. Oh. Sino ga ho ang nag-i-istro ng gin?
May nag-i-istroga po ng gin kayong kilala. Wala na. Laging itinataob para maisalin sa baso o pag nilalaklak sa buti, itinataob. Pag itinaob ang buti, sino na ngayon ang nasa ibabaw? At sino na ngayon ang nasa ilalim? Iyaw. Kaya habang ang buti ng gin ay nakatihaya, nananalo ang anghel. Pero kapag ang buti ng gin ay tumiwarik na, talo na ang anghel. Demonyo na ang nasa ibabaw. Hindi yan ang topic natin. Okay. Nasaan ako? Ba't di ako napaparoon? So, ang paggawa ng mabuti ay resulta ng kaligtasan, hindi paraan para maligtas. Mabuti, ganyan. Ayun! Gets ko, naalala ko na. Ngayon, napansin ninyo na dahil sa takot, kaya nagawa ng mabuti. Ang motivation ay fear. Takot magkasa, takot mawalan ng blessing, takot mapapunta sa impyerno. At mapapansin ninyo, ang tao, pag ang motivation ay fear, limited ang kaya niyang gawin. Limited. Sino po rito ang napansin niya na noong akala niya ay dahil sa paggawa ng mabuti ay good sila ni Lord, ay mas madami siyang nagagawang mabuti. Parang hindi rin naman parang you're just doing it to comply, parang gagawa ko ng isang mabuti ngayon. Para madatnan man ako ng Diyos ngayong araw na ito, o madatnan man ako ng kamatayan ngayong araw na ito, ay ako'y palangit. Dahil yun ang thinking ng pupunta sa langit sa pamamagitan ng mabuting gawa. Ngayon, magbabago yan. Or ako'y naniniwala ang last week pa lang nagbago na. Bakit? Kasi ngayong naunawaan mo na ang paggawa ng mabuti ay resulta pala. Hindi paraan para makapunta ng langit, kundi resulta pala. Mapapansin mo, kumpara noon, mas marami ka nang magagawang mabuti. Bakit? Kasi noon, ang motivation mo ng paggawa ng mabuti ay fear. Ngayon, ang motivation mo na ng paggawa ng mabuti ay love. Hello? Na kaya ka gumagawa ng mabuti kasi ginawan ka ng mabuti ni Lord. Sana papunta tayong hell because of our sin, but because of what Jesus did on the cross, He paid it all for us. Tapos niregaluhan ka lang niya ng kaligtasan, wala ka nang kailangan gawin, tanggapin mo na lang. Nagawan ka ng mabuti. Naparamdaman ka ng mabuti, naparamdaman ka ng pag-ibig, at yung pag-ibig na yun ngayon na nagtutulak sa iyong gumawa pa ng gumawa ng mabuti. Nakukuha? Ang nakakakuha, pumalakpak ng the best kay Lord. Naunawaan na natin. Kaya mapapansin mo, it depends always sa kung ano yung motivation. Pag ang motivation ay fear, you will do good just to comply because you believe na doing good ang way para pumuntang heaven. But now that we understand, na kaya pala tayo gumagawa ng mabuti dahil tayo ay in love. Sino rito yung nasipag pag in love? Sino rito yung kapag naghuhugas ng plato yung kapatid, tatanungin ng ina yung ate, ate, ano nangyari dyan sa kapatid mo? Alay, in love ho yan. Meron hong nagsabi riyang siya'y maganda, kita ko ho nag-chat. Paano mo nalaman? Chinat din ho ako. Kami hong magkakapatid, lahat chinat maganda. Sino yan? Di ba? Pag in love, dumadami ang magagawang mabuti. Okay. Ano pa? Sino po rito ang nagsasabing kaya siya ngayon nakakagawa ng mabubuting gawa ay dahil mahal niya si Lord? Mali. Kaya po tayo nakakagawa ng mabubuting gawa dahil mahal tayo ni Lord. Dahil mahal tayo ni Lord. Marami akong kilala, mahal nila si Lord, pero bakit hindi nagla-life group? Marami akong kilala, mahal naman nila si Lord, bakit hindi sila gumagawa ng mga bagay na mabuti? Most especially yung mga specific na sinabi ni Lord na gawin nila. Pero tanungin mo, mahal nila si Lord? Mahal! Nag-church nga every Sunday.
'Di ba? Ngayon, tanungin mo naman, yung mga nagla-life group, bakit ka nagla-life group? Ako na may wala nang kakwinta-kwinta sa totoo lang. Ako'y wala nang kakwinta-kwinta, ang buhay kong ito'y wala na, patapon na, basura na. Minahal ako ni Lord. At dahil doon sa love na yun ni Lord, hindi ko makontain, nag-uumapaw, gusto ko ring maranasan ng ibang mga tao. Kung gaano kabuti ang Diyos, that's why I'm doing this. Kasi minahal ako ni Lord. Kaya pala ang sabi ni Jesus, yung mga pinatawad ng malaki, ang siyang umiibig ng malaki. Diba? So church, hindi dahil in love ka kay Lord, kaya tayo gumagawa ng mabuti. Mahal tayo ni Lord, pinaramdam ni Lord yung love na yun sa atin. We feel so much love from the Lord, kaya tayo gumagawa ng mabuti. Tama ba? Naunawaan? Palakpakan natin ng the best si Lord. Bago ako mag-proceed sa number 2, gusto ko makita ninyo yung verse na ito. James chapter 2, verse 17. So you see, faith by itself isn't enough. Unless it produces good deeds, it is dead and useless. So yung pananampalataya pala raw, na hindi bumubunga ng mabuting gawa, ay useless. Okay? So expected pala talaga na once we receive Jesus, once we receive the grace of salvation, expected na yan ay nagpuproduce ng good deeds. Sino po nakapansin dito na nung hindi ka pa naman naboborn again, nung hindi ka pa naman tumatanggap kay Lord, wala mang pakialam ang mga kapitbahay mo sa'yo, walang pakialam ang mga kaklase mo, walang pakialam ang mga kamag-anak mo. Wala lang, tao ka lang, period. Humihinga, kumakain, nagpe-Facebook. Diba? Pero the moment that you accepted Jesus in your life, the moment na ikaw born again, the moment na sinabi mo, Lord, you are my God, you are my Savior, anong napansin mo? Hindi ba ang mga kaklase mo, ang mga kapitbahay mo, ang mga kamag-anak mo ay all eyes na sa'yo? At inaabangan ka at sinasabi, ba si Pitts pala'y born again? Tingnan nga natin kung nagawa ng mabuti yan. Hello? Bakit biglang tumaas ang standard nila nung na-born again ka? Bakit biglang nag-e-expect sila ng kabutihan sa'yo nung naging Christian ka? This is the answer. Kasi nga naman daw, yung tinanggap mong biyaya ng kaligtasan, nung tinanggap mo si Jesus, should produce good deeds. The world is expecting nabubunga ng mabuting gawa ang tinanggap mo. Amen? Kaya sabihin mo dyan sa katabi mo, partner, nag-e-expect sila. Kailangan bumunga. Kailangan makita. Pastor, bakit na rin katabi ka? O katagal-tagal na rin nag-church? Wala pa rin akong nakikitang mabuti rin eh. Huwag kang mainip. Di ba ang sabi ng Bible, si Jesus mismo nagkukwento, na yung salita, yung word, ay parang binhi na napapatanim. Time will come, lahat ng mga salitang napatanim sa ating mga puso, ito po ay lalago at mamumunga ng mabubuting gawa. Sino po nakakarinig ng prayer kong yon? Hayaan niyo, Lord, na ang bawat salitang mahahasik ngayon magsilbing binhi na mapapatanim sa pusong mataba, lalago at mamumunga ng mabubuting gawa. Diba? Lagi ko pinag-pray yun kasi yun yung word ni Lord. Kaya wag kang mainip. Darating ang time na yung mga binhing napatanim sa bawat isa sa atin ay lalago at mamumunga ng karampatang gawa at magbibigay ng kapurihan sa Ama. Amen? Kaya mapapansin mo, nung naging Christian ka, nung tinanggap mo si Lord, nung na-born again ka, nagkaroon ka ng maraming testimonies. Mga bagay na ginawa ni Lord sa iyo, mga bagay na binago ni Lord sa buhay mo. Okay? At hindi mo mapipigilan sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay bumabago ng buhay. Kaya, abangan mo yung katabi mong tumanggap kay Jesus at tumanggap ng pag-ibig ni Jesus kasi mamaya pa, hindi mo lang napapansin, pero mamaya pa, may binabago, may nababago na dyan. Pastor, wala nga! Kasi nga, hindi pa tapos si Lord. Hindi pa tapos si Lord.
May malaking karatula yung katabi mo na nakalagay, Christian under construction. May malaking karatula yan na para bagang wala naman hong nangyayari. Hanggang ngayon na may puro yero pa rin. Gayon pa rin naman, puro yero pa rin. Nakapaligid, Christian under construction. Ilang taon na, silipin mo. Baka napakalalim na ng pundasyon. Sinisimulan ng pundasyon, pinatitibay kasi yan soon will rise. Parang building. Akala mo walang nangyayari, pero pag sinilip mo, ang lalim pala ng pundasyon. Pinalalalim ang pundasyon, pinatitibay ang pundasyon. Para pag sinimulan na ni Lord itaas, matibay ang pundasyon, hindi guguho. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner, magiging patient ako sa'yo. Sa akin din. Christian under construction pa. Di ba? Pero ang kagandahan, at least, may nasimulan na ang Diyos, may inaayos na ang Diyos, pabuti ng pabuti, paayos ng paayos, pabanal ng pabanal, pabait ng pabait. Amen? Palakpakan natin si Lord. Okay. Ano pa ang good works? Good works are beneficial. Alam niyo po, ang paggawa pala ng mabuti, may benepisyo. Yan. Dalawa kasi yan. Ito po ang dalawang paniniwala. Save through good works. Save by grace. Okay? Sabi ng mga extremes, ibig sabihin ng mga extreme, yung mga sumubra na, yung mga both ends ng grupo. Sabi ng mga extreme, saved by grace alone. Sola gracia. By grace alone. Wala ka na daw dapat gawin dahil ang lahat ay sa biyaya na. Yan ang extreme. Mag-ingat kayo sa mga gayang turo. Yung mga tipong, di mo na kailangang humingi ng sorry kay Lord dahil lahat ng kasalanan mo'y binayaran na ng Jesus sa cross. Huwag ka na raw humingi ng sorry. Mahirap yan. Di ba? Hindi mo na raw kailangang mag-pray kasi bago mo pa raw hingin, alam na ng Ama sa langit ang kailangan mo. Super grace, extreme grace. Okay? Ano naman yung kabilang dulo? Through good works. Na kailangan mong gumawa ng napakaraming bagay para kay maligtas. Ang biyaya ay nariyan, pero yay tulong lamang para magawa mo ang mga dapat mong gawin dahil yun ang kailangan para kayo mapunta ng langit. Kaya kailangan kayo ay baitus, pupunta kayo sa Pilipinas, kayo'y mangangaral. Kailangan kayo'y nakaputi ng long sleeve, may bulsa din, may notebook. At kayo'y lalakad, by dalawahan kayo dahil sabi sa Bible dapat baitus daw. Tapos kayo'y mangangaral, Kuya, kilala mo ba si Jesus? Hindi maintindihan ko, merano ko, inchik no? No, di ba? At kailangan ay aralan mo ng Biblia at pagka nakukonvince mo na, kuhanin mo pa yung isa mong libro. Aklat ni Mordecai. Ayun, hindi ko alam. Di ba? Yan, kailangan magawa ka ng maraming mabuting gawa para kay maligtas. May isa pa. Kailangan daw kay magpabinyag. Kailangan ikay mabinyagan sa tubig para ikaw ay maligtas. Ay, kalinaw-linaw ng verse. Wala kang kailangan gawin para wala kang may pagmalaki. Kahirap naman nung maliligtas ka dahil ikaw ay nagpabinyag sa tubig. Pagdating mo doon sa langit, paano ka papasok dito? Ako nagpabinyag sa tubig. Ay siya, balik daw sa tubig. Doon ka na. Kaya pag may nagtuturo po sa atin na ang pagpunta ng heaven ay kapag ikaw ay nagpabinyag, nagpa-water baptize, mali! Yung aking mga anak, pag nagkukontrahan, hindi sila masyadong nag-aaway. Pero mapansin mo, gayanan ng gayanan, no, 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 ekesan ng ekesan. Kaya kaming mga magulang, pag sinaway namin, oh, what are you doing? No, stop pa na! O, pati kami, ini-ekesan ka, babait. Ang pagpunta po ng langit ay sa biyaya.
Ay, Pastor, ano po yung water baptism? Ang water baptism po is an outer act on what happened inside. Okay? Ito po ay yung pagpapakita natin na tayo po ay na-born again. Pagpapakita natin sa mga tao kung anong tinanggap natin, na tayo'y nakikiisa sa kamatayan ni Kristo Jesus. Kaya yun yung ibig sabihin ng inilulubog sa tubig. At yung pag-ahon, anong ibig sabihin? Nakikiisa rin tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Believing na nung namatay si Kristo Jesus at tayo'y nakiisa rin tayo doon, namatay na rin yung ating lumang pagkatao. At pag iniahon, nakikiisa tayo sa muling pagkabuhay ni Kristo at naniniwala at nananampalataya tayong sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, tayo'y muling binuhay rin. It's not us anymore, but it is Christ who is living in us. At yun ay pagsasabi, it is a public declaration. Alam na ito ng mga nag-MGR, ng mga nag-post, dahil ito na-discuss bago mag-water baptism. This is a public declaration that we belong to Christ. That's water baptism. Ito po kasi ay ibinilin na ating gawin, but not necessarying requirement para pumuntang heaven. Eh kung hindi naman pala kailangan para pumunta ng langit, iba'y kailangan pang gawin. Eh kasi nga ibinilin. And imagine, si Jesus nga ginawa ito. Sabi nga ni sabi ni Jesus kay John the Baptist, ako'y binyagan mo dyan sa tubig. Sabi ni John the Baptist, tayo muna po. Kilala ko po kayo. Kung hindi ko kayo kilala ng mga ito, kilala ko po kayo. Ni magtanggal nga po ng sintas ng inyong sandals, hindi ho ako po pwede. Kilala ko po kayo, ba't kayo bibinyagan ko? Dapat nga po akong binyagan nyo. Ano sabi ni Jesus? Kailangan natin itong gawin. Bakit? To give us an example. For us to see na ito ay hindi requirement, pero magandang bagay. It is a public declaration saying that I belong to God. Ano pa ang isang binili na lagi nating gawin, huwag kalilimutan? Communion. Pero yung communion po ba ay requirement pagpasok ng langit? Hindi. Imagine, may isa kang taong nakayala sa gitna ng disyerto, papatay na. At sasabihin mo, kailangan ikaw tumanggap kay Jesus para ikaw makapunta ng heaven. Siya, sige. At paano mo bibinyagan sa tubig yan? Alam nga namang, sorry ha, wala na akong maisip eh. Binibinyagan kita. Sabihin naman nung mamamatay na, agraman niya, mamamatay na ako't lahat. Walang tubig, brad eh. Ano pa? Ito pa ang isang opsyon. Wag na! Paano mo kung bibinyagan sa tubig para maligtas? Come on! O tapos ano pang isa? Communion? Ay, anong kakainin nun? Buhangin? Kaya we are so blessed that we are saved by grace. Ito yung regalo. Wala kang kailangan gawin. Tanggapin mo si Jesus at ang ginawa niya sa cross, then you will be saved. Alam niyo ito, pag narinig ito ng mga gusto pa rin may gagawing mabuti, hindi biyayang ito'y matanggap nila. Narin pa kayo? Okay. Good works are beneficial. So, dalawang extreme, nasaan tayo? We are always finding our balance. Okay? So, hindi tayo extreme sa grace, na yung mga tipong hindi ka na magpe-pray, hindi ka na magsosorry kay Lord, no? Hindi tayo ganun. Pero hindi rin naman natin inaalis yung kagandahan ng batas, yung kagandahan ng mga good works, yung kagandahan ng pagsunod sa batas, yung pagkagandahan ng pagsunod sa mga nakalagay pa sa Bible na iba, na sinasabi nila ay dapat daw yun, wala na, we are not under the law, we are under grace. Yes, we are under grace, but yes, we are always still finding our balance. Hindi tayo extreme. We're doing our part, pero pagdating sa salvation, that's grace alone. Ang mga nakakaunawa ay pumalakpak ng the best kay Lord. Basahin natin yung verse, Matthew chapter 5, verse 17 to 18.
Sinabi ni Jesus, "Huwag ninyong isipin na naparito ako upang ipawalang saysay ang kautusan ni Moses at ang isinulat ng mga propeta. Naparito ako upang tuparin ang mga ito." Jesus came not to abolish the law, but to fulfill it. Kaya wag nating sasabihin, wag kayo maniniwala doon sa mga nagsasabing, hindi, under grace na tayo, nung dumating si Jesus, wala na yung mga batas na yan, wala na yung Old Testament, New Testament na tayo, nung dumating si Jesus, wala na yan. Kaya nga kinukontra niya mga Pariseyo, mali ang pagkaunawa. Ang sabi ni Jesus, siya'y naparito hindi para pawalang saysay ang kautusan, kundi para ipulpil ito. So He's not against the Old Testament. Tingnan niyo pa ang sabi diyan ni Jesus in verse 18. "Sinasabi ko sa inyo ang totoo, hanggat may langit at may lupa, kahit ang kalit-liit ang bahagi ng kautusan ay hindi mawawalan ng kabuluhan, hanggat hindi natutupad ang lahat." So we can see that si Jesus is not against the Old Testament. Actually, there is a verse pa nga, nung nag-discuss si Jesus about tithes, and we all know na ang tithes ay sa Old Testament. Nung nag-discuss si Jesus about tithes, sabi niya sa mga Pariseyo, kayong mga Pariseyo, kayo'y nagbibigay ng inyong ikapo. Sa lahat ng inyong mga blessing, nagbibigay kayo ng inyong tithes. Pero, kinakalimutan nyo naman yung mga basic, kagaya ng pag-ibig, pagrespeto. Huwag naman kayong puro sunod lang na sunod na sa batas. Gawin nyo rin naman yung mga dapat ninyong ginagawa. Tapos ang sunod niya sinabi, patuloy nyong gawin ang mga nararapat na gawin ngayon, habang hindi naman kinakalimutan ang mga dapat ding gawin na sinabi pa noon. Nakukuha niya? Kaya, paano po papasok dyan, Pastor, yung good works are beneficial? Kasi po, yung pagsunod o paggawa natin ng mga sinabi ni Lord sa Bible, yung pagsunod na, okay? Yung pagsunod na, yung paggawa na, yung application, ito po ay considered as good works. Okay? Ano yung mga example ng good works? Giving your tithes ay good works. Bringing back to God pala, it's not giving. Bringing back to God your tithes is a good work. Doing life together or doing the Great Commission, winning souls and making disciples, they are good works. And once we do the good works, alam naman natin hindi ito ang paraan para ma-save. Pero, doing these things are beneficial. Diba? O, dalawang example na sinabi ko, doon na rin lang tayo babalik. Giving or bringing back our tithes. Yun ay batas sa Old Testament. Pag sinusunod po natin, ginagawa natin, yun ay good works. At yun ay may benepisyo. Sino po rito ang nakakaalam ng benepisyo ng pag-iikapo? Diba? Sabi ni Lord, subukan niyo ako sa larang ito. Kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit, ibuhos ang pagpapalang wala kayong sukat kalagi at sasawayin ko ang maninira. Okay? Ano pa? Great Commission. Ano ba ang promise ni Jesus doon? Once we do the Great Commission, and I will be with you up to the very end of age. Ang pagsama ni Lord na walang katapusan ng iyong mararanasan. So once again, what is good works? Good works are beneficial. Once we do this, may benepisyo, may pagpapala. Amen? O, palakpakan natin si Lord. Number 3. Para saan pa ang good works? Good works are for the Great Commission. Yan. Ano ba ang sabi ni Jesus in Matthew 28:19? Therefore, go and make disciples of all nations. So yan po ang Great Commission. Baka kasi hindi pa naiintindihan ng iba kung ano yung Great Commission na tinatawag. Baka kasi yung iba ang sabi, gusto ko yan. Kaya nga ako'y nag-aahinti sa lupa dahil may commission. Hindi yan. Iba yan. Kaya nga ako'y nagbibriya, kaya nga ako nagkakamilya, may commission. Iba po yan. Ano po yung Great Commission? Ang Great Commission po yung sinabi ni Lord na gawin nating disipulo ang lahat ng bansa.
Ipakilala natin si Jesus sa lahat ng tao at gawin silang disipulo ni Jesus. That's the Great Commission. Ano ngayon ang kinalaman ng good works sa Great Commission? Naalala niyo po ba last Sunday, sinabi ko sa inyo ito? Think of this. Di ba last Sunday, sinabi ko ito sa inyo? Ano ang saysay ng napakadaming mabuting gawa, kundi naman din sa langit mapupunta? Di ba? Ito ay noong sinasabi ko sa inyo na kahit pa anong dami ng magawa mong mabuti, hindi pa rin ito ang paraan pagpunta ng langit. So anong saysay, gumawa ka ng maraming mabuti, hindi ka rin naman pala pupunta ng langit. Ngayon, ito naman ang gusto kong makita na ninyo at isipin ninyo natin. Basa. Ano ang saysay ng napakadami mong nagawang mabuti sa kapwa kung di naman din siya sa langit mapupunta? Diba? Ano yung saysay na napa-scholar mo si Utoy, si Ineng? Tapos pag namatay naman ay hindi rin sa langit pupunta. Ano ang saysay na lagi mong inililibre sa pamasahe yung kaklase mong kabarangay mo? Kung pag namatay naman yun ay hindi rin sa langit pupunta. Hello? Ano yung saysay ng mga estudyanteng tinuruan mo, very dedicated ka, ibinuhos mo ang buhay mo to educate them, at pag sila'y mga namatay na, hindi rin naman sa langit pupunta. Don't get me wrong, lahat ng sinasabi ko ngayon ay mabubuting gawa. Pero ang paggawa ng mabuti ay may purpose. Higher purpose. At ano yon? Ang dalhin sila kay Jesus. Ang ilapit sila kay Jesus. Kaya bakit ka mag-i-scholar? Hindi para matulungan lang yung mga batang magkaroon ng pag-asa sa buhay. Kundi para sila ay magkaroon ka ng connection sa kanila, malaman nila at makita nilang mabuti nga ang Diyos, and then you will use that opportunity to bring them to God. Hello? Deliverance is good. Pero ano ang saysay ng deliverance kung dineliverance mo lamang pero hindi mo naman inilapit talaga kay Jesus? Pag yan ay namatay, pupunta rin kaya sa heaven? Signs and wonders are good. Yung pag naipag-pray mo ay gumaling, that's good. Pero kung hindi mo gagamitin ang pagkakataong iyon para ilapit sila kay Jesus, gumaling din lamang pero lumayo rin naman, hindi nagpatuloy kay Lord, edi para ka lang albularyo noon. Pag namatay iyon at walang relasyon din kay Jesus, saan nung punta nun? Hindi rin sa langit. Magbabago ang pananaw natin ngayon, church. Ngayon, simula ngayon, sa bawat gagawin nating mabuti, meron tayong higher goal. We will do good things to our kapwa because gusto natin silang mailapit kay Lord. Hello? Oo nga po, Pastor. Kaya simula po ngayon, ako'y magpapatulad. Tapos yung aking pinatulad na kaklase, sasabihin ko, patutularin kita pero sumama ka sa akin sa Sunday ha. Pag hindi ka sumama sa akin sa Sunday, hindi kita patutularin uli. Kapatid, good works ha, hindi gayon. Pastor, yung intention ko naman, ay siya'y mag-isip ng ibang paraan. Madami naman paraan. Hello? Nakukuha niya ka? So, good works are for the Great Commission. Kaya kung may gagawin kang mabuti, siguraduhin mong hindi nawawala ron yung paglalapit ng tao kay Lord. May iiwan ako sa inyo. Ang pinakamabuting gawa na pwede mong gawin sa kapwa ay ang ilapit siya kay Jesus. Wala nang mas titindi pa dyan. Wala nang mas titindi pa dyan. Kasi kahit turuan mo siya ng gamot sa isang sakit, pero hindi rin naman siya makakakilala kay Lord. What for? Kahit hatian mo siya ng komisyon, kahit bigyan mo siya maraming pira, kung di naman niya makikilala si Jesus, hindi rin siya pupuntang langit. Ayokong darating po tayo doon sa punto ng buhay na habang tayo nag-i-enjoy sa benepisyo ng ating kaligtasan sa langit, ay may mga kakilala tayo na walang katapusan for eternity to ha. For eternity, pinag-uusapan natin dito. Walang hanggat, walang katapusang nagsasabi sa iyo, Brad, alam mo pala paano pumunta dyan. Di mo man lang ako sinabihan.
Sabi mo, sanggang dikit tayo. Sabi mo, magkapatid na tayo at higit pa. Pero ba't di mo man lamang ako sinairan? Ba't di mo man lang sinabi sa akin na ang pagpunta pala dyan sa heaven ay sa pamamagitan ni Jesus? At magpapaliwanag ka. Sinabi ko sa iyo, no, minsan, makadalawang ulit, makatatlo. Ayaw mo, hindi ka naniniwala. Alam mo, sasabihin sa iyo ng mga yon, ba't di mo ako kinulit? Ba't di mo ako pinilit? Alam mo pala kung paano pumunta dyan sa heaven. Di mo man lang ako sinabihan, araw-araw tayo magkakasama. Lagi kitang libre, kain-kain ka. Gasino na sabihin mo sa akin, pare salamat, meron akong isang bagay na maiibigay sa iyo na kahit kailan di mo kayang ibigay sa akin. At ano yon? Si Jesus. Tinatawanan mo ko kaya hindi ko sinabi. Ba't di mo tiniis? Gasino ka naman saan ka naman makakaabot ang tawa ko sa iyo? Kaysa naman ako yung habang for eternity na magdudusa din eh. Hello? Narin pagka kaya? Lagi tayong magkakatambayan nights. Ba't di mo man lang sinabi sa akin? Lagi tayong magkakasabay kumain sa kantin. Di mo man lang sinabi sa akin. Hoy, ikaw! Tanda mo? Nung nililigawan mo ako, lagi mo akong inihahatid. Ba't di mo man lang sinabi sa akin kung paano pumunta ng heaven? Eh, hindi mo naman ako sinagot eh. Miskin naga. Hindi ka naga naawa. Hello? Kidding aside lang yun, pero gusto kong may ma-realize tayo, kapatid. Wala nang pinakadadakila pang mabuting gawa na pwede mong gawin sa kapwa, kundi ang ipakilala si Jesus sa kanila. Meron ako sasabihin sa inyong truth ha, masakit sa tenga, pero tiisin nyo. Tiisin natin. Hanggat di mo sineshare si Jesus sa kapwa, hindi ka pa talaga gumagawa ng mabuting bagay sa Kanya. Papa! Talaga, pastor? Sa lahat-lahat ng kabutihang ginawa ko, hindi pa rin? Mabuti naman eh. Kaya lang think of this. Sa lahat-lahat nga ng kabutihang ginawa mo, kung hindi mo share si Jesus sa Kanya, sa impyerno pa rin ang punta niya. Then tell me, is it good? At tumahimik ang JA1 San Jose. Sorry po ha, pero hanggat di natin sineshare si Jesus sa kapwa natin, hindi tayo gumagawa ng mabuting bagay sa kanila. Kaya kung nandito ngayon, yung nag-invite sa iyo, kaya ka narito, kung nandito ngayon yung nag-share kay Jesus sa iyo, kung nandito siya ngayon, pwede bang pasalamatan mo siya kasi hindi siya tumigil, hindi siya napagod, hindi siya nagsawa. Pwede bang pasalamatan mo siya ngayon, sabihin mo, thank you. Thank you. Nagpapasalamat ako sa tatay ko na nanindigan siya na we will embrace Jesus and not religion. Kasi sa mga hindi po nakakaalam, I am the last person in our family to accept Jesus. Kasi ayaw ko nung una. Gusto ko doon sa walang relasyon. Gusto ko doon sa mukha lang sikat, mukha lang banal. Gusto ko dati doon. Biyaya ng Diyos na nindigan ng aking tatay at sinabi ng aking tatay, hanggat dito ka nakatira, susunod ka. Hanggat dito ka nakatira, kung saan kami sisimba, doon ka sisimba. Ano la simba eh? At biyaya ng Lord. Sabi ko na sa sarili ko noon eh, ako po kasi yung tipo ng taong pagka meron sinimulaan, gusto ko yung itodo na. Kaya sabi ko noon, lalapit na rin lang kay Lord, tuduhin na. Bishop na agad. Eh, hindi pala pwedeng bishop. Biro lang po yan. I thank God sa buhay ng aking tatay na nanindigan. Eh, imagine kung ang tatay ko yung mga pabebe type na, siya, sige anak, ay kung saan ka maligaya. Eh, ako naman nun yung maligaya sa garne. Sige, hindi na ako magpapakaligaya. Ay, nako po. Okay, thank you, Lord. Palakpakan natin si Lord. What else? Para saan pa ang good works? O, nakita nyo na ha? Gawaan nyo ng mabuti, gamitin. Ito pala ako, mayroon pa palang maganda.
bago ko makakalimutan. Bago ako mag-proceed sa number 4. Lucas 16:9. Tingnan ninyo, ang ganda ng verse. Sinabi ni Jesus. Tulungan niyo po ako magbasa. 1, 2, 3, go! Kaya sinabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang sa pakikipagkaibigan, ang kayamanan ninyo sa mundong ito, para kapag naubos man ito ay may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Leo. Ano na naman yan? Imagine ninyo yung mga disciple nakikinig kay Jesus. Dumali na naman ng papagarni si Jesus. Sabi ng mga disciple, ano daw? Gamitin daw ang kayamanan sa mundong ito para sa pakikipagkaibigan. Oh, sige. Naunawaan ko, abot ng utak ko yun. Para kapag naubos man ito ay tatanggap naman sa inyo sa tahanang, may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Allah. Leo na naman ng mga disciple. Leo rin ng mga taga San Jose, ano na naman kaya ngayon? Ito po yan. Gamitin daw natin ang lahat ng resources natin ngayon sa mundong ito sa pakikipagkaibigan. Oh, di ba good works yon? Para maipakilala natin si Jesus sa kanila. At ano daw magiging resulta? Para kapag naubos man ito, ano ibig sabihin ng maubos? Mawala na, end na. Ay ano raw? May tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ano naman ang ibig sabihin nun? Sino po nakakaalala nung sinabi ni Jesus na ako'y uuna na sa inyo sa Ama at ipaghahanda ko kayo ng inyong titirhan doon? Hello? Ibig sabihin, may mga titirhan tayo sa heaven. May bahay tayo sa heaven. Sabi mo dyan sa katabi mo, may bahay sa heaven. Oh. May bahay sa heaven. Oo. Ang ibig sabihin po nito, ni Jesus, pag nasa heaven na tayo, kilala pa rin tayo ng mga na-win natin. Kilala pa rin tayo ng mga taong inilapit natin kay Jesus. Kilala pa rin ng life group ni Ken, si Ken. At dahil nasa heaven na at may mga tirahan doon, ano sabi ni Jesus? Kapag naubos man ito ay may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ibig sabihin po, magkikita-kita tayo sa heaven, magkikita-kita yung mga nag-win at mga na-win. At pag may malaking-malaki ng tahanan si James sa langit at nakita niya si Ken, sasabihin niya, Kuya Ken, tuloy ka din sa aking bahay na walang hanggan. Hindi kita nakakalimutan. Salamat, Kuya Ken, ikinagtyaga sa aking kabaitan. Parinig ka, Kuya Ken. Ako'y maraming mga pagkain din eh. Kakain tayo hindi para mabusog, kundi para masarapan. Yun ang nasa nakalagay sa Bible eh. Yun ang meron sa heaven. Maraming masarap na pagkain, kakain, hindi para mabusog, kundi para masarapan. Sino rito yung gusto yung gayaw, nakain ng hindi nabubusog? Sabi nung isa, rehong katabi ko, wala pa sa langit, gayo na. Nakain, hindi nabubusog. Nakukuha nyo na. Aba, maganda ito. Number 4. Ito kasi 10. Kailangan natin matapos ito. Number 4 na tayo. Joke lang po. 5 lang yan, mabilis na. Good works are for God's glory. Kaya ka gagawa ng mabuti, kaya tayo gumagawa ng mabuti para mapupurihan si Lord. Mateo 5:16. Ganon din ang dapat ninyong gawin. Paliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong amang nasa langit. Yun. Doon pala para ang good works. Meron akong papakita sa inyo dyan. Good works ay ginagawa para mag-glorify si Lord. Hindi para maitaas o mapuri ang sarili. Kaya pala may warning si Jesus sa paggawa ng mabuti. Simulan natin. Matthew chapter 6, beginning verse 1 up to Revelation. Joke lang. Up to chapter 6 verse 6. Kinakabahan na yung iba eh. Lalo raw humaba. Basa! 1, 2, 3, go! Mag-ingat kayo at baka ang paggawa ninyo na mabuti ay pakitang tao lang. Yan. Sapagkat kung ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatanggap na gantimpala mula sa inyong amang nasa langit. Verse 2. Kaya kapag nagbibigay kayo ng tulong, huwag na ninyo itong ipamalita gaya ng ginagawa ng mga pakitang tao
roon sa mga sambahan at sa mga daan upang purihin sila ng mga tao. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Huwag daw tayong gagaya doon sa mga ini-announce pa ang ibinibigay. Ang cheque! Ang cheque laking-laki. Para kita kung magkano. Iniaabot doon sa mga mahihirap daw. Ito ang tulong ko sa inyo. Picture, picture. May patunay na ako'y tumulong. Picture eh. Selfie. Nag-aabot ng bigas. Come on. Wag daw gayon, sabi ni Jesus. Tuloy. Sa halip, kung magbibigay kayo ng tulong, wag na ninyo itong ipaalam kahit sa pinakamatalik nyong kaibigan. Wag na raw ipang kalangkaran, kalandakan, yung Matthew 6:4, upang maging lihim ang pagbibigay ninyo. At ang inyong amang nakakakita sa ginagawa ninyo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Verse 5, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tutulad sa ginagawa ng mga pakitang tao. Talaga may mga pakitang tao pala talaga. Alam pala ni Lord na may pakitang tao. Mahilig silang manalangin nang nakatayo sa mga sambahan at sa mga kanto ng lansangan para makita ng mga tao. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Verse 6, sa halip, kung mananalangin kayo, pumasok kayo sa inyong kwarto at isara ang pinto at saka kayo manalangin sa inyong ama na hindi nakikita at ang inyong ama na nakakakita ng ginagawa ninyo ng lihim ang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Okay? Pastor, ay sabi ni Jesus, itago daw eh. Pag gumagawa daw ng mabuti, itago. Hindi. Ang ibig sabihin po ni Lord diyan, pag daw po tayo church ay gumagawa ng mabuti, gawin natin yon for the intention of giving glory to God, not to show off. Kasi kung babalikan nyo po yung mga naunang verses diyan, makikita po ninyo, sinimulan niya ni Jesus sa ganito. Paano daw maiitago ang ilaw? Diba? Kayo'y ilaw ng sanlibutan. Hindi ninyo maiitago ang ilaw. Walang naglalagay ng ilaw na tapos nilalagay sa ilalim ng planggana. Ang nagbubuhay raw ng ilaw ay nilalagay sa pinakamataas na lugar. Hindi mo ito kayang itago, ito'y magliliwanag. Ang paggawa ng mabuti, hindi mo may itago talaga eh. Laging may makakakita. Pero ang sinasabi po rito ng Diyos sa atin ngayon, kung gagawa raw tayo ng mabuti ay hindi para ipakita. May makakakita eh, pero wag mong gawin para ipakita. Gawin mo para ibigay ang glory or para mag-glorify si Lord. Amen? Sabi mo nga dyan sa katabi mo, partner. Gagawa ako ng mabuti, not to show off, pero para i-glorify si Lord. Amen. Praise God. Palakpakan natin si Jesus. At ano pa ang good works, and we will end up with this, ang good works are for rewards. Balikan natin yung verses na binasa natin kanina in Matthew chapter 6, verses 1 to 6. May mapapansin kayo doon. Basa ulit. Mag-ingat kayo at baka ang paggawa ninyo na mabuti ay pakitang tao lang, sapagkat kung gayon ang ginagawa ninyo, wala kayong matatanggap na gantimpala mula sa inyong amang nasa langit. Anong napansin nyo doon ang word? Gantimpala. Si Jesus ang nagsasabi niyan. Ano sa English ang gantimpala? Anong globe rewards? Nasanay na kayong pag sa rewards may globe. Rewards. Okay. Verse 2. Ano pa makikita ninyo riyan? Sa dulo. Huwag nyo nang basahin. Yung dulo na lang. Ano sinabi ulit ni Jesus down? Gantimpala na naman. Reward na naman. Verse 3. Wala na dyan. Verse 4. Ano ulit nakita nyo ran? Ninyo dyan. Upang maging lihim ang pagbibigay ninyo at ang inyong amang nakakakita sa ginagawa ninyo lihim na siya magbibigay ng gantimpala. Tinatawanan ako, binibilisan ko na eh. Gantimpala na naman, reward na naman. Verse 5. Ano uli yung nasa dulo? Gantimpala na naman. Reward na naman. Ano yung nasa verse 6? Oh, yung third to the last word. Gantimpala na naman. Diba, nabanggit ko na sa inyo, sa Bible, pag may inulit si Lord, mahalaga. Parang pangalan, pag inuulit-ulit ang pangalan mo, diba? Julina, Julina,
Si Julina po yun, hindi po yun si Charmaine. Di ba? Kaya inuulit-ulit, mahalaga. Di ba? Tama ba ako? Ilang beses inulit yung gantimpala dyan sa verses na yan? 5. Ano ibig sabihin? Mahalaga. Pag inuulit-ulit, tunay, idinidiin. Ay pag 5 beses, tunay na. So tunay na when we do good works, may rewards. May gantimpala. May rewards na mararanasan sa lupa at ang karamihan ay sa langit. Marami po yan. At yan po ang pag-uusapan natin next Sunday. Okay? Sino po rito excited malaman ang mga rewards? Wow! Sumasaya at sumasarap ang usapang ito. Nagsimula sa salvation lamang, wala palang kinalaman yung good works, tapos ngayon nalaman natin what good works is all about. Tapos ngayon malalaman mo na palangit ka na, may reward pa. When we do good works, sino rito ang lalong natutuwa sa mga pinag-uusapan natin? Wow! Praise God! At ito po ang pag-uusapan natin next Sunday, that good works are for rewards. Praise God. Palakpakan natin si Jesus. Malinaw na po what good works is all about, what good works is for. Tayo po ay gumagawa ng mabuti, hindi para maligtas, kundi ito po ay resulta ng kaligtasan. Amen? Tayo po ay gumagawa ng good works dahil ito ay may benepisyo, may pagpapalang nararanasan. Tayo po ay gumagawa ng good works dahil ito po ay malaking tulong sa paglalapit natin ng maraming tao kay Lord. Tayo po ay gumagawa ng good works, ano pa? To give glory to God, at syempre, ang good works, pag ginawa mo, may karampatang gantimpala. Amen. Palakpakan natin si Lord. Let me pray for you. Lord, marami pong salamat sa isa na naman pong napakagandang discussion na aming narinig. Salamat po sa inyong pagtuturo. Salamat po sa wisdom. Salamat po dahil tinuruan nyo kami. Nalaman namin na ang good works, hindi kailangan para ma-save. Pero may magandang bagay pala itong nagagawa sa aming mga Kristiyano. Ito pala'y resulta ng aming pagkakilala sa inyo. And I pray, O Lord, na patuloy po kaming sumagana sa bawat mabubuting gawa. Salamat, Lord, dahil it will give glory to you. And thank you, Lord, excited kami kasi may rewards din pala as we do good deeds. Thank you so much, Father. I pray and declare in the name of Jesus na bawat salitang aming narinig ngayon ay mapatanim sa aming mga puso, ito po'y lumago at mamunga. At thank you, Lord, for we believe na sa biyaya po ninyo, ang JA1 San Jose Family ay church na sumasagana sa mabubuting gawa. Salamat po, Ama. To you alone, all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Amen. Praise God. God bless you po.